Welcome to Donmar TV News Channel. Wala akong inaaway at wala akong galit kahit sinong ibang candidate, president or vice president. Actually, kaibigan ko naman lahat. Hindi ko naman sila kailangan sirahin o magalit. O kung meron mang ginawa yung supporter nila sa akin, tinitiis ko lang. Hindi ko na dinidibdib, parang okay lang, no problem. Ayokong gumanti. Pag nag-away-away, lugi ang tao. Malulugi yung tao. Totoo. Saka yung galit sa dibdib, hindi maganda eh. Nahahawa pati yung mga supporters. Oo. Doc Willie, yung po bang experience niyo sa debate kahapon, how was it? Anong pakiramdam niyo? Tingin niyo ba meron kayong na-accomplish doon? Yung po bang ganong klase ng format ay nakatulong sa mga mamamayan para makilates ang mga tumatakbo sa pagka-vice presidente? Yes, oo. Kailangan talaga yung debate. Parang aplikante ka, siyempre may interview. Meron bang aplikante, walang interview. Pero sa akin, kung gusto nyo debate format, pwede. Pero pwede rin naman yung mga ibang style, yung mga Jessica Soho o Boy Abunda one-on-one or interview sa one-on-one sa DZRH. Pero pwede rin naman harap-harapan. Hindi na lang ako magko-comment kasi ako kasi galing din sa media. Ako galing din dito. Minsan kasi yung sa media, habol rating eh. Habol nag-aaway para tumaas eh. Alam mo naman yun, di ba? Para mataas rating, kailangan may mag-aaway o may umiyak. Natatawa ako sa inyo. Alam niyo yung secret of the trade. Pag umiyak, nagpapalakpakan na doon sa ABS eh. Di ba kami doon, umiyak na, tataas na rating natin yan, ayos na. Kami sa salamat doon, gano'n umiyak. So anyway, dito, medyo gano'n din. Pero syempre, it's a show eh. Pero kung ako kasi, tanungin mo na lang yung tao, ano plataforma niya, and that's it. Hindi ko na masyado iniipit. Hindi ko type mang-ipit ng guest eh, kasi hindi naman ready yung guest. Pero pwede ko tanungin, like kayo, tanungin mo ako anything. No holds barred. Wala akong problema. Wala akong tinatago. Tsaka alam ko naman, kaibigan natin yung mutual friend natin, si Dr. Tony Leacion. Tony, pwede ba magbiro? Sige po, go ahead po. Noong 2019, inipit mo ako eh. Kailan yan? It's a joke. Nung senator interview. Then, normal naman yun eh. Normal naman yun sa Dos Portos. Wala ka experience, wala ka... Hindi, okay lang yun. Napainom tuloy ako eh. Hindi, okay lang yun. Lahat naman eh. Siyempre, yung format of the show, alam naman natin. That's okay. Pero hindi natin, kumbaga, Doc, yung binanggit nyo kanina... Walang bad intention naman eh. It's just, siyempre. Hindi, saka ito, kung ang layunin ng interview para ipahiya yung kausap niya. Palagi ko, Doc, ewan ko ba kung bakit ba nauso yun sa media, pampataas na rating. Anyway, doon po sa mga nanonood sa amin, wala po kaming advanced question kay Doc Willie. Itong usapan natin. Hindi mo si Katoni, namumula siya, namumula si Katoni. Ay, nako. Naalala, inisip ko tuloy bigla, ano ba tanong ko sa inyo nun? Busit na 2x2 na yan, naalala nyo pa tuloy. Concept naman yun eh. 2x2 is matapang. Pero maganda yung show. Yung RH nyo, good luck sa inyo. And kailangan naman may media. Kailangan may media para maano rin, maging alert yung mga politiko. Dok, nabanggit nyo kanina yung yung Isko, Sara, para just to once and for all, para matapos na yung usapan na yan. Ano ba talaga ang nangyari dyan? Alam nyo ba na pupunta si Mayor Isko sa Mindanao na inayos ni Toto, mga Odadato na hindi talaga kayo kasama? Ay, ni Dong mga Odadato. Opo. Yes, oo. Actually, hindi naman unique yung isa. Meron din namang Lenny and Sara. Meron ding Bongbong and Soto. I think maraming combination. Dati meron namang Noy and Binay. Di ba? Alam naman natin yung combination. Kaya dito sa mga ibang lugar, sa Maguindanao o ibang areas na favored nila si Mayor Sara, so parang
mas gusto nung nag-sponsor na hindi mo na ako kasama. Okay lang naman yun sa akin. Diba? Tapos yung sinabi statement na nasaktan ako, actually, mali yun. Fake news yun eh. Kasi sinabi ko yun off the record mga 2 weeks ago. 2 weeks ago na February 9. Oh, mga February 9 siguro nasabi ko doon sa isang reporter ng ABS noon. Pero off the record lang kami sa tabi-tabi. Pero sabi ko, huwag mo na isulat. Tapos, nung nangyari yung isa, ginamit niya yung sinabi ko, nilabas na akala ng tao sinabi ko afterwards. Alam ko naman nagpaalam naman si Mayor Isko. Napupunta lang siya ilang days doon. Pero syempre, pag manalo naman syempre yung principal, lahat naman nakafocus dun sa principal. Kasi nga para nga makakuha din ng boto sa Mindanao, sa Cebu, at ibang lugar. Pero ngayon, ano na kami, if ever may ganun pangyayari, siguro dun sila sa isang lugar dito, kami naman sa isang lugar dito, medyo magkakalapit. Hindi ko lang alam, ba masyado nag-react lang yung mga tao na malakas lang yung reaction. Siguro, Doc Willie, ito po, you cannot fault people, especially those who sympathize with you, na mag-isip na bakit naman ganun. Kaya nung isang pagkakataon, nag-Facebook Live ako, Doc Willie, nagpaliwanag ako dyan. Sabi ko, ako halos 30 taon nang nagko-cover ng political beat. Sabi ko, hindi irregular, hindi abnormal, hindi extraordinary. Tama. Na ang isang ulo ay may ibang nakakasama sa ibang particular na lugar. Hindi siya bagong bagay. Tama. Sabi ko, yung terminong inilaglag ba si Doc Willie, sabi ko parang hindi, sabi ko magalit na kayo sa akin, pero tingin ko hindi yun inilaglag. Kasi alam nila ang realidad ng politika Doc Willie. I'm sure, alam mo yung pinasok-pasok mo to, alam mo to. Di ba, Doc? Tama ka doon. Alam mo bakit nila nag-react? Ayoko naman magyabang. Ano kasi, talagang, hiya ako magsabi. Ano kasi, mahal na mahal talaga ako ng mga followers. Mahal na mahal ako ng followers ko. Ayaw nila ako masaktan. Sa akin nangyari, nagre-react sila Ang comment naman is, kawawa si Doc. Lagi nyo naman ang Meron po bang ibang kandidatong presidente na kayo naman ang gustong maging VP sa ibang partikular na probinsya? Kung may isa, meron bang halimbawa Bong-ong. Yung mga ganon, sabi ko na lang tapat, Tonyeng. Ako, hanggang May 9, Isko Moreno lang ako. Diba? Yun ang usapan Hindi ako gagawa ng ibang mix and match. Pero afterwards, just in case, kung pala rin siya, okay. Kung hindi siya pala rin, wala naman ako problema sa ibang candidates. Actually, what I'm saying, Doc, is if there will come a time during the campaign na malalagay naman kayo dun sa kaparehong sitwasyon ni Mayor Isko dun sa Maguindanao at saka sa Sultan Kudarat. Kayo naman halimbawa inimbita sa halimbawa lang sa Cavite. Sample lang to sa Cavite. May mga Ping Lacson supporters doon. Tapos hindi si Soto ang gusto nilang bitbitin, ang gusto nilang dalhin si Ong. Pupunta ba kayo sa Cavite para sumama kay Ping Lacson o sa picture ni Ping Lacson para mangampanya doon ng solo lang? Katulad nung ginawa ni Isko sa inyo. Pag ako, hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin ipapaalam ko pa. Paalam ako kay Isko. Baka ayoko sumama ni loob ni Ping o ni si Tito Sen. Hindi ko gagawin Hindi mag-aaway Baka mag-aaway, mag-misunderstanding lang. Ayoko nang gano'n. I mean, nakita naman nila ako, ganito lang, tapos kung gusto nila, gano'n lang. Ayoko gawin yung gawa ng, hindi nga kasi ako politiko, I make my own rules. Gusto ko gumawa ng sarili ko rules. Tingin ko mas maganda to, mas matahimik ang buhay natin. Kasi
Ay, yung politika naman, minsan kaaway mo to, kakakampi. Ako nga, wala nga kaaway. I can work with anyone. I can work with anyone. So, ang goal ko lang, mabuhay yung mga mahihirap na dinadalaw ko, na walang kamalay-malay. Diba? Ano ba yung best way makuha ko yun? Diba? So, wala akong ano. Okay ako kay Bongbong, kay Pilet, kay Manny Pacquiao, kay Ping Lacson. No problem. Actually, magagaling naman sila na. Nagkataon na kasi sa akin as VP at marami siya na-accomplish, kaya tingin ko marami siya magagawa sa akin. Ako, ang nakarating sa aking mensahe sa sinabi nyo, hindi nyo gagawin yung ginawa ni Isko sa inyo. Oo. Iba ako eh. Marami rin akong ginagawa na hindi nga ako naniniwala. Kahit sa media, wala naman ako. Minsan inaapi ako, wala eh. O like sa ABS, 10 taon na ako nag-serve. Wala akong bayad doon ha. Salamat, Doc. Every Saturday, Sunday, maaga, gigising kami. Gumagastos kami, mga 5,000 pesos doon sa mga... Pag merong malalang may sakit sa Salamat Doc Garden, padala kay Doc Willie. Tapos dinadala ko minsan sa Avenue, may na-heart attack pang cameraman, ako taga-dala-dala lagi. So wala naman ako hinihingi sa kanilang kapalit, kahit hindi ako na-feature masyado ng ABS-CBN. Masama loob ko. Feature nila na marami. Hindi, wala. I'm just kidding. I can take it. Wala ako sa manaloob. Love na ako ng mga taga-ABS. Wala ako sa manaloob. Basta tumulong ako, that's it. Kung meron nagsasabi na mag-senador ka, mag-senador, walang mabanat, ang comment na lang, umatras ka sa pwesto. At tagal ko na dito, September 12, nag-apply na kami. Wala pa yung ibang kandidato. Pero mo nakaupo ka na sa silya, tapos may darating na iba, alis ka dyan, alis, uwi. Hindi ka bagay dyan. Doc Willie, ako po, naniniwala ako na kayo po ay, siyempre, ang gusto nyong manalong Pangulo ay si Yorme. At may mga dahilan kung ba't gusto nyo siyang manalo. If ever, na hindi po pala rin din si Mayor Isko, sino po ang pipili? Kung kayo mamimili, sino ang gusto nyong maging Pangulo? Si Leni Robredo, si Ping Lacson, si BBM o si Manny Pacquiao? Hindi. Obviously, I cannot choose. Diba? I cannot choose. Pero ako kasi, Tonying, wala talaga akong galit or hinanakit to any of the VP and the presidential. Wala akong ano sa kanila. Gusto ko lahat. Kinukwento ko lagi si Sen Bongbong Marcos, na-meet ko siya early 2021. Minute niya ako ng mga 3 hours dyan sa Rojas Boulevard. Tagal kami nag-usap. Kung COVID lang siya doon. Nagpapaturo siya sa akin paano mag-vlog eh. Sabi niya, paano mag-vlog, Doc? Tapos at that time, tinanong ko siya diretso, ano po tatakbuhin ninyo, Sen? Sabi niya, I can be senator, I can be VP, I can be president. So, ganun lang. Pero he was very nice. And close din ako kay Senator Amy Marcos kasi after 2019, lumapit si Senator Amy sa akin. Sabi niya, Doc, anong magandang project ko? Lagi may nagte-text eh. Doc, anong project mo? At bigyan mo ako ng input sa health, ganyan. Sabi ko, ay yung nanay mo, magaling sa... Meron kaming medical museum. Eh. Alam ko yung history ng Pilipinas sa health. Si First Lady Imelda Marcos, gumawa ng mga heart center, di ba? May picture ako noong 1976. Inopen yung heart center, inooperahan yung mga heart patients na bata. Eh. Yun ang yung nakahawak siya. So sabi ko kay Amy, gawin mo yun. Eh, ang daming pasyente may sakit sa puso, nakalapit sa akin. So pinadala ko lahat ng pasyente ko kay Amy Marcos. Malaki ginastos niya doon. Ini-interview ko si Sen Amy doon. Kay Manny Pacquiao, beses din kami muntik mag-usap. Kaya lang, late na eh. Late na eh. Oh. Si Senator po, kay VP Lenny. Tinawag din ako for Senator. Kaya lang, hindi na umabot sa usapan eh. Parang may emissary, pero hindi na umabot sa usapan. Si Senator Bongbong Marcos tumawag rin sa akin for senator, kinukuha nila ako.
Sabi nga sa akin doon, number 1 senator ko, na-touch ako, may tumawag na lawyer sa akin kay Bongbong. Kaya lang, nakausap ko na si Isko noon eh. Nakausap ko na, medyo alanganin na di ba? Oo. Ito kasi basurero, magaling 3 oras ako kinausap ni Isko di ba? Sabi ko sa kanya, sasama so ganun nangyari. Tsaka, I mean, all for the best. Nabigyan ako ng chance tumakbo as VP, at least sa mga tumatakbo, may malinaw na programa sa pandemic at specific na magagawa. Di ba nakatulong naman ako sa conversation Na-interview pa ako ni Anthony Caberna, di ba? Kung senator, hindi ako ma-interview. Di ba nakapila pa ako sa 60 na... Ano kayo? Ang tagal ko nakakayang ini-schedule na interview. Dinedman nyo ako nung nakaraan, nung hindi pa kayo tumatakbo. BC. Kayo ang susumbatan ko ngayon. Hindi talaga. Hindi pa kayo tumatakbong vice president nun, ha? Hindi mo ako in-invite before. Hindi ko alam. Hindi, in-invite ko kayo kasi gusto ko nga kayong maging subject matter expert dito sa COVID. Pero nakabalik lang ako sa inyo dahil may naalala kayong kasalanan ko sa inyo Di naalala ko din meron ka ring utang sa akin. Appear tayo. One-on-one. Yan. Lino ka talaga. Hindi ako pumayag. Naalala ko kasi ginawa mo Wala. Lahat naman ng tao, kinakabahan, baka, baka uupakan ka ng reporter. Alam mo naman yung mga reporter planted Di ba merong reporter talaga iipitin ka lang. Merong ganun. Pero Doc, alam nyo naman. Go na ako kahit anong ipit sa akin Ano ba kakatakot? Di ba?